mukhang ginabaan na si Torre. Nabalitaan niyo? Matapos ng kawalang hiyaan niya sa Kingdom of Jesus Christ kung saan naghukay sila doon, and then eventually, di ba, napasuko nila si Pastor Quiboloy at ngayon nakakulong na. Kawawa naman, kaibigan ni Tatay Digong, di ba? At least kahit papaano noon o nung mga nakaraang taon ay kahit lahat ng media ay sumasamba kay Ngiwi, merong SMNI ni Pastor Quiboloy na solid kay PRRD. Ngayon po, nakakulong si Pastor Quiboloy. Hindi natin alam kung ano na ang mga nangyayari sa SMNI. Although kritiko pa rin ng SMNI, pero syempre, baka ma-infiltrate, no? Huwag naman sana. Okay? I hope solid pa rin po ang KJC or Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Quiboloy. Pero yung mga guests nila, like maybe yung mga guests nila sa TV, hindi natin alam, no? Anyway, yung mga tipong hindi naman member ng kanilang church, hindi tayo makakampante na solid yan kay Pastor Quiboloy. But going back to Torre, na isa rin sa mga salarin kung paano nakidnap si Tatay Digong or naisakay sa eroplano papuntang ICC in The Hague, Netherlands, mukhang ginagabaan na. Or maybe talagang hindi siya minamata talaga si Torre ng mga elitista. Si Torre kasi mukhang madungis naman Nog-nog naman. Alam mo niyo naman si Ma'am Shi, despite na kulubot na yun, feeling niya pagkaganda-ganda niya. Mapangmata. Mata pobre si Ma'am Shi. Kitang-kita, huling-huli sa mga videos, mga kababayan. So, ito yung mga post ni Rowena Guanzon. Puntahan lang natin. Anong nangyari kay Torre? Ano to, nagtatatakbo? Ay, siguro ano to, no? May mga pa-training siya noon. Practice. Meron ditong mga kuha na nagda-jog, right? Jogging, ganon. Nagre-ready sa labanan nila ni Baste. I think this is Torre na may firing training kineme, no? Feeling action star ang Torre, kung ano man yung expertise mo at galing mo at angas mo, nagamit talaga ng Ngiwi administration. Pero ngayon mukhang basura ka na. Basura nga ba? Lagot daw ngayon ang mga pasaway sa daan, may nagmo-monitor na bago at 4-star general pa. Congrats MMDA General Manager to. Parang demotion ito. Demotion baga talaga? Bumaba yung kanyang rangko? Kasi 4-star general siya, di ba? Bigyan pa ng award ni Ngiwi sa success niyang pagpapakulong kay Tatay Digong at kay Pastor Quiboloy. Nakaputi pa ang Torre nung pumunta ng Malacanang nung binigyan ng award na tumaas ang ranggo. Ba't ngayon MMDA General Manager na lang? Baka mamaya makita natin ito, nagagagano na rin sa baka nagta-traffic na rin to kung si Marrojas nga na kandidato ng di ba? Yung kandidato noon ng 2016 for presidency, nag-traffic para sabihin makamasa itong si Torre. Torre, wag kang pupunta ng kakalsadan, lalo kang mangingitim. Nakakaitim ang mabilad sa araw, itim-itim mo na nga, baka mami ang ngipin mo na lang ang makikita sa dilim, no? Pag ngumiti ka. Pag hindi ka ngumiti, walang nakikita. Plus, of course, yung pollution sa Maynila, well, baka naman kaya ng balat mo yung pollution. Congratulations daw, Torre. Ayan, yan. Siguro may nag-post nito mga kababayan. From PNP chief, si Torre ay naging MMDA General Manager. Pero yung salary grade po ng pagiging PNP chief niya ay salary grade 29. So, mababa-baba, no? Yung sa salary grade ng Pilipinas. Kasi parang 1 to pataas na yun, no? 1, 2, 3, 4, 5, so on and so forth. So, salary grade 29 daw ay 149,000 mahigit or nasa 150,000 ang sweldo. Pero kung salary grade 30 ka, nakatulad ng bagong posisyon ngayon ni Torre, tumaas. Naging 203,000 ang sweldo. So, okay, in paper, maybe it's a demotion, maybe kita, no, obviously, from being a 4-star general, naging MMDA general, naging manager ka na lang, okay, fine. Sa optics, bumaba yung ranko mo, pero sa sweldo, tumaas. Nadagdagan siya ng 50,000 buwan-buwan. 600,000 or mahigit kalahating milyon pa rin yan sa buong taon, mga kababayan, na increase. Pero Torre, sa katulad mo na talagang nakakapag-deliver ng demand sa iyo or ng, 'di ba? ng assignment or what,
Mababa ang 50,000 na increase sa isang buwan. Dating presidente yung pinakulong nyo eh. Right? May-ari ng isang Christian sect or relihiyon ang nahuli mo. Bakit ganyan lang ang increase sa'yo? Okay, nadagdagan ka, for practicality, nadagdagan ka ng 50,000 buwan-buwan sa sweldo, pero para tong OFW rin mga kababayan, no? Katulad ko halimbawa, ang isang teacher sa Pilipinas, sumasahod ka ng 30,000 salary grade ano ba yan? Mababang level yun eh. No, 27 to 30,000. Shoutout sa mga teachers. Ang isang teacher sa Pilipinas sumusweldo sa public school ng 27 hanggang 30,000 pesos sa mababang salary grade nga o ranking. Pero kung ako magtatrabaho bilang kasambahay, let's say in the Middle East, at sa sweldo ako ng 50,000, ay kahit bumaba ang aking ranggo at hindi na ako maestra, wala akong pake. Dadagdagan, for practicality, nadagdagan ako ng 20,000, ay doon na ako. Kahit ako'y magkuskus ng inidoro at ng lababo at ng kung anik-anik pa, kahit ng tumbong ng amo ko, akong pakels. Pero ating bumaba talaga yung iyong ranggo. Bumaba ang iyong, di ba? From being a professional, now you're just a manager? What? Anyway, mukhang retired naman na siya. Matanda na ba si Torre? Retired na ba siya? At least nabigyan siya ulit ng posisyon. Yun ba yun ang punto? Ba't hindi na siya ang PNP chief? Si Marbil na, no? Bakit ka pinaltan, Torre? Matapos mong ma-accomplish, si Marbil na ba yun? Si Marbil ba? Hindi, AFP si Marbil eh. Sino ang PNP chief ngayon, mga kababayan? Tingnan ko nga. Nartates, si Nartates na simula nung September, itong may mga rally-rally. Jose Melencio Nartates, the new PNP chief, simula noong September 21st. Yung maputi siguro si Nartates. Naging PNP chief din naman si Marbil, tapos si Torre ang pumalit. Ano ba? Nasa si Nartates? Anyway, walang Nartates din eh. Sino yung Nartates? Iyuti ka nga. Si Nartates na lumalabas pero sa mga pictures hindi si Nartates. Anyway, basta napalitan na si Torre. Iba na ang PNP chief. Bakit nasa traffic ka na lang? Baka magganon-ganon ka nga talaga. Dilait-lait ni Rowena Guanzon, going back. Saan ba yun? Dali, ayan. Wala na bang itataas dito? 4-star general ka ng PNP tapos ito lang? Sa ganyang posisyon. Itinalaga ni Pangulong Niwi si dating PNP Chief Nicolas Torre bilang bagong MMDA General kapalit ni Procopio Lipana. Ang ganda naman ng name, Procopio. Yes. Procopio. Maganda ba ang name na Procopio, mga kababayan? Comment nyo nga dyan sa comment section. Maganda. Pwedeng ipangalan sa mga susunod yung mga apo or Procopio. Anyway, nga pala, hindi nakakatawa yung Procopio, sorry naman. Ang pangalan nung kapatid ni Bonifacio na I think kasama niyang pinagtatataga or pinatay sa kagubatan ng Cavite ay si Procopio. Sino ba yung mga kapatid ni Bonifacio? Procopio, I forgot na, may dalawang babae, I think, no? Dalawang lalaki yun eh. Esperidiona, yung babae, maybe we could check para pati kayo familiar. Hindi lang ako. Kasi nalimutan ko na college days ko pa yan eh. Nasingit tuloy si Procopio. Alright. 5 siblings. I think it's Procopio nga yun, yung pinagtatataga. Noon pa man may mga traidor na mga kababayan, kaya ako gusto ko isingit lang. So si Procopio Bonifacio, I think yung nataga, no? Si Siriaco, bunsong lalaki. Si Esperidiona, yun yung naalala ko. Tsaka si Maxima pala yung isang babae. Okay, yan yung mga naalala ko.
Isa sa mga heroes na totoong matapang noon, kaya lang ay nagtagumpay ang mga demonyo. Ngayon, kailan tayo magtatagumpay mga kababayan? Demonyo pa rin ang namamayagpag, 'di ba? Oh, eh kahit naman si Tori na-demote or bumaba ang ranggo, eh alam niyo naman ang pagkatao, mga ate. Given. Oh, kinasuhan nito si ano si Jun Alvines, isa sa mga DDS vloggers ng Cebu. 'Di ba, nilusob nila, pinasok nila yung bahay ni Jun Alvines. I think pati si Mark Lopez din. And so many others na critic. So, gaba ba ito sa ginawa niya kay PRRD mga kababayan? Or maybe hindi naman. Pero ang sabi nga po ni Miss Maharlika, itong pamilya ni Nabangag, mga mata pobre ito eh. Gagamitin ka lang. Mga manggagamit yan. Even si ano, 'di ba? Even si Chavit Singson, mga users daw ang mga Marcos. So matapos kang pakinabangan, itsapuwera ka na. Lalo na siguro kung nabayaran ng pagkatao mo, no, mga kababayan. Like maybe nabigyan ka ba, Tori, ng milyones? So, kung bibigyan ka halimbawa, kasi 'di ba may delivery yung si Zaldico ng 500 million, right? To 1 billion nung March 11, araw na kinidnap si Tatay Digong. What if yung 5 salarin na tinukoy ni Mangga, si Marbil, si Torre, sila Canilaw, si yung dalawang Remulla, 'di ba yan yon? Si Boying at saka si John Vic. What if pinaghatian nila yung 500 million or yung kalahating billion? Di tigwa 100M sila. What if hindi talaga ito demotion mga kababayan? Wala namang pag after na mawala ni Torre as PNP chief, parang wala na siyang ganap. Madaling maubos ang pera mga kababayan, 100M. Eh kung bubili ng mga sasakyan, bubili ng properties, baka nga kalahati wala na. So, maybe binigyan lang siya ng posisyon. Baka nagre-request, no, wala po bang bakante for me dyan kahit mababang pwesto? O ito na lang, dito ka, MMDA. Mababang pwesto pero mas malaki ang sweldo kaysa nung PNP chief ka. What if ganyan yung offer? What do you think mga kababayan? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.